Kapag mga ganitong buwan, sinasabing aktibo ang mga espiritu o kaluluwa sa mundo ng mga buhay. Kaya isang tradisyon at ritual ng ilang bansa sa Asia kung saan pinaniniwalaan na ang mga kaluluwa o espiritu ng mga ninuno ay gumagala sa lupa. Ayon sa ilang feng shui expert, may kaakibat daw itong malas o negative energy. Kaya may ilang gawain at gamit na umano'y pantaboy at proteksyon mula sa malas ngayong Hungry Ghost Month. Ngayong gabi, makakasama natin ang feng shui consultant na si Johnson Chua para ipaliwanag sa atin ang Hungry Ghost Month. Ayan, magandang gabi, Johnson! Hi, Sir Johnson! Thank you for coming again. Ito, Johnson, Yes. bakit ba meron tayong tinatawag na Hungry Ghost Month? Kung malas naman pala, di wag na nating alalahanin yan. Yeah, siguro I think the best talaga is linawin lang muna natin sandali. Yung Hungry Ghost Month, hindi naman talaga siya malas. Hindi okay? talaga. Or tutusin tawag natin siya Ghost Month Festival. Or in Chinese tawag Chongyanche. Okay, so that means kasi may sasabi tayong yin and yang eh. So kung baga sa positive energy, tayo yung mga buhay yun. Sa negative energy, sila yung mga spirits. So ibig sabihin, binigyan sila ng pagkakataon bumalik dito sa land of the living para makasama yung mga mahal nila sa buhay. Kasi syempre, medyo doon sa other side, gusto nila mga food, gusto nila ng money, gano'n. So nag-o-offer tayo. So hindi naman siya totally bad. Hindi, wag na lang talaga kasi diba, hungry. Wag na naman Sir tawagin Johnson, hungry. dahil malakas ang negative energy tuwing Ghost Month, ano ba ang mga dapat iwasan sa buwan na ito para iwas malas din? Yeah, normally, kasi medyo pag panahon ng Hungry Ghost Month or Ghost Month Festival, medyo malakas yung yin energy. So iniiwasan natin yung mga whatever nagkakos ng negative emotions. Okay, so minsan kasi pag nagsisimula ka ng mga anything, minsan yung emotion mo disrupted eh. So kaya ayaw natin masyado nagsimula ng mga bagong like mga negosyo, o magsasign ng mga bagong kontrata, yung mga ganyan. Or mga gumagawa ka ng mga anything new. Kasi di ba pag anything new, hindi stable yung emotions mo eh. Tapos iniiwasan din natin mga risky sports or travel ng travel. Kasi minsan sa emotion mo, pag naging unstable, medyo prone ka sa accidents. Yun. Bagong relasyon. Hindi kaya, Bawal makapag-break, gano'n? bawal makipag-break at Iwasan yung mga magsimula ano. ng bagong Siguro iwasan yung Ilipat mga mo na. away, Hintay mo na yung bear months. Johnson, may nakatanungan din ng ating mga suki tungkol sa Hungry Ghost Month. Isa na riyan si June Rivera. Paano raw nakakaapekto sa pagbubukas ng negosyo ang Hungry Ghost Month? Yeah. So, bali, binanggit natin kanina, no? Kasi pag Ghost Month Festival, medyo nagkakos nga siya ng mga emotions or disrupt emotion. Eh, di ba pag bago kasi yung negosyo mo, medyo concerned ka kung mag-work ba, siyempre, yung mga tao mo ba, paano, yung mga food mo, paano. So, minsan, with different kinds of emotion, pwede kasi maging negative siya. So, pwede may mga quarrel, misunderstanding, init ulo. Ang mga spirits kasi minsan nadedetect nila yun. So, pag ang tao kasi naglo-low yung energy mo, kaya kanila ma-possess. So, that's why iniiwasan natin yun. And also, another thing, kasi pag panahon ng nag-open ka ng business, syempre gusto mo to become lucky. Eh, minsan, baka may mga spirits na naiingit or something, pwede kanila nakaka-curse. Ganon siya. Kaya iniiwasan natin din nag-open ng pag-Ghost Month time. Okay, Wancho. Yan, may tanong pa. Sir Johnson, ito naman tanong ng suki natin na si Maribel San Diego. Bakit daw matumal ang paninda tuwing buwan ng Agosto? Yeah, normally po kasi pag Ghost Month time, no, sabi nga natin is iniiwasan natin bumili ng mga bago, gumastos or mga anything, mga movement, okay? So, depende rin naman yan sa mga negosyo. For example, pagka halimbawa yung negosyo nyo po is about property or real estate, eh di ba ayaw natin bumili ng bagong property pag panahon ng Ghost Month Festival. So, pag panahon talaga ng Ghost Month, medyo wala mo na masyadong benta ng lupa. Ganon siya. Or pwedeng sabihin natin like yung mga sa mga furnitures, yan, dahil ayaw mo magpasok ng mga big things sa loob ng bahay. Kaya panahon ng Ghost Month, medyo tumutumal. Although hindi ko po nila lahat. Bakit? Kapag mga pagkain, sobrang lakas pag panahon ng Ghost Month. Ay, kasi, Diba? Bakit? Kasi everyone is about the food. Diba? Tapos also, sabi nga nila, bawal daw mag-invest pag panahon ng Ghost Month. Although may kasabihan minsan, pagdating sa mga like mga stocks or things, diba? Buy low, sell high. Baka panahon ngayon low, pwede tayo mag-invest. Ganun. Kaya pwede pa rin naman po. Practical din talaga ito. Yes. Ayan, maraming salamat, Feng Shui expert Johnson Chua, sa pagbabahagi mo sa amin ng kaalaman tungkol sa Hungry Ghost Month. Ayan, thank you! Thank you, Sir Ayan. Johnson. Thank you so much. Thank you. Thank you.